Hello, ano po ba? Anong mangyayari? Parang ano parang sinervous ako lalo sa inyo. Paikutin mo lang. Upo muna po tayo na. Make yourself comfortable. Maupo mo tayo sa pinaka-comfortable lugar. Yan, nakaupo na po. So, good morning. Good morning, everyone. Wow, good morning. Masaya po tayong lahat dahil linggo ngayon. So, medyo kinakapag-akpag ang dami natin. Good morning. Batiin po natin yung mga katabi natin with a big smile. Good morning. Good morning. Masaya tayo na kasama natin sila. Ano po? Masaya tayo na katabi natin, yung katabi natin. Masaya tayo na makita yung mga dating mukha. Ano po? Dahil, diba? Lumang mukha, pero bago. Lalong lumaganda. Yan. Yan. Yung mga kapatid natin na lalong lumaganda. So sabi nga, tingnan natin yung katabi natin. Anong mapapansin natin sa mga katabi natin? Beautiful. Maganda yung aura. Si Pastor, maganda yung aura. Mukhang walang problema. So sabi nga, bakit nga pa ganyan yung pananamit natin? Bakit ganyan yung binili mong damit? Bakit ganyan yung binili mong bag? Diba? Bakit ganyan yung make-up mo? Yung outfit mo? Diba? Kasi, bakit maganda yung hair niya? Kareliban lang nito. Kako-curly ko lang. Bakit? Kasi minsan, diba, may nag-i-influensya sa atin. Nangyayari sa buhay natin, no, na may mga, kaya nabibili natin yung isang bagay, ginagamit natin yung isang bagay, kasi merong nag-influensya sa atin. Ano po? So, lahat po tayo ay nasa mundo na maraming influensya. Lalo na ngayon, napakadali ng access. Pero nung panahon ng mga not so old, yung mga young people, dati po ayaw nilang payagan yung mga American colonialism kasi daw mapapasok tayo ng ibang kultura. So, di ba dati, ang mga Pilipino ay sobrang conservative. Anyari na sa Pinoy dito. Kasi na-influensya na tayo ng iba't ibang bansa. Ano po? At nakita natin na maganda. Kaya ginagaya. Ano po? Pero minsan, kahit nakita natin na pangit, bakit di ginagaya pa rin? Kasi trending. Diba? Kasi uso. Pero sa ngayon po, ang pag-uusapan natin is a life, hindi pala. Yan. So, a life of good influence. So, before that po, hindi mo nakakala mag-pray po muna tayo. Pero kahit nakaupo na po kayo, samahan niyo lang po ako sa isang panalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Holy Spirit, Panginoon. Dalangin ko, nabigyan mo po kami ng bukas na puso, isipan, Panginoon, at anumang gawa ng kaaway para hindi namin marinig ang mga nais mo, Panginoon, ay tinutupok namin sa pangalan ni Jesus. I speak healing, Panginoon. I speak you, Jesus, sa mga buhay namin, Panginoon. Tulungan mo po ako na mahayag, na maliwanag, ang mga salita mo, O Lord God. Anoint me with your spirit, anoint me with your oil, Panginoon, nang sa gayon, makita nila kayo, Panginoon, at hindi nila makita ako, Panginoon. Kung ano man po ang gagawin ko, Panginoon, ay dinadalapit ko po ito sa inyo, Panginoon, napakalinisin po ako ng banal na dugo, Panginoon, nang sa gayon, mahayag ng maayos sa mga salita mo, O Lord God. Tulungan mo po kami na maintindihan, maunawaan, at manamnam ang bawat salita mo. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen.
A life of good influence. So, ano nga ba ang buhay natin? Bakit good? Kasi di ba, ang mundo ay may bad and good. So, dapat alam na po natin yan, na ang buhay natin palaging nandun ka kay God o nandun ka kay Satan. Dalawa lang naman natin pagpipilian natin. Ano po? At ano nga ba yung nagpo-flow sa buhay mo? So, Matthew 5:13-16 po ang ating scripture at ang ating magpo-focus po tayo sa magpo-focus tayo sa idea na ang mga buhay natin ay nagte-testify na kay Kristo bago ka pa man magsalita. So, kaya nga sabi nga nila, siguro Kristiyano ka, no? Nakakalungkot kung sasabihin na, Kristiyano ka ba? Hindi halata. So, dapat daw po ang maririnig natin, lalo na sa mga nakakilala sa atin na hindi ka pa nagsasalita. Alam mo nila na Kristiyano ka, ano po? Kasi masayahin, laging nakangiti, at magaan ang buhay. Kung paano ka magsalita, nakikita nila na may Kristo pa sa buhay mo. Bakit nga ba good influence? Kasi ayaw ko ng bad. Di ba? Lahat naman tayo ayaw ka maging BI. Yung panahon ko noon, laging sinasabi, huwag ka sasama sa mga BI. BI yan. So, alam niyo pa ngayon kung ano yung BI, bad influence. So, dapat ang GI nyo, good influence. So, naisip nyo na ba kung anong impluensya ang binibigay nyo sa lahat ng nakakasalamuhan nyo? Lalong-lalo na po sa pamilya natin. Mind you, minsan kasi iba-iba po tayo, Pagdating sa kaibigan, iba yung pinapakita mo. Pagdating sa pamilya mo, iba ka. Parang may multiple personality. Pero sabi nga dyan, yung pag-aaralan natin, paano ka nag-i-influensya sa lahat ng taong nakakasalamuha mo? Paano ka nila mariremember? Ayan. Ano yung tinatanim mo sa mga puso nila? Anong influensya ang nagpo-flow sa'yo? Ito ba ay good or bad? Earthly or heavenly? Ano po? So, positive or negative? So, marami talaga tayong pagpipilian, pero magpo-focus po tayo doon sa good influence. Dahil ito ang ninanais ni Kristo para sa ating lahat. So, tayo pong lahat ay ninanais ng Diyos na maging good influencer. So, usong-uso ngayon yan, sa mga vlog. Maraming sumisikat na ngayon ng mga influencer. Pero sabi ko nga, bakit mas maraming views, yung alam mong kalokohan, pero pagdating sa Word of God, minsan bihira na lang, kung hindi ka pa mag-entertain talaga, hindi siya mag-views ng marami. Pero sabi nga dyan, mahirap naman ba talaga na maging good influencer? Mahirap po ba? Parang wala sumasagot ko. So, siguro madali, madaling maging good influencer, po. Sabi nga dyan, kung meron kang Kristo sa buhay mo, madali siguro. Pero kasi nasa mundo tayo na maraming temptasyon. At lalo na, yung masyadong open ngayon, yung ating paligid, yung mundo natin. Dati kasi, sabi nga nila, yung maliit ang mundo, pero ngayon malaki yung mundo dati, pero ngayon parang napakaliit na lang. Kasi na-snap, kaya mong i-search. Nung Sunday nga po, sa toddler, nag-teacher ako, tinanong ko sila kung nakita na sila ng kalesa. At least sumagot na bata, yes teacher, nakita na ako ng kalesa. Oh, very good. Saan mo nakita? Sinerch ko. Diba? Ang dali. Ang dali nila. Toddler yun, diba? Ano kayo, hindi pa siya nag-aaral, nagsisearch na siya. So, nagsisearch na sila. Kaya nating makita lahat, di po ba? So, kung ano yung pinapasok natin, yun ang nag-i-influensya sa atin. So, paano nga ba tayo magiging good influencer? So, sabi dyan, may mga points po para tayo ay maging good influencer. So, number 1 is be salt. Yan. How to be a good influencer. Number 1 is be a salt. Mamuhay ka ng na-preserve mo
yung katotohanan at brings flavor to life. So verse 13 po yan, mababasa natin. Ano po? Na verse 13. Kayo ang asin ng sangkatauhan. Ayan, asin. Paano bakit maging asin? Ngunit kung asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? So, sinabi po dyan na tayo pong lahat na nakakilala kay Kristo at paano ka nga ba mamumuhay bilang good influencer, maging asin ka daw. Asin, ayaw mo nga ng asin, maalat yun, di ba? Pero, walang saya, walang sarap, walang flavor kung walang asin. Amen! So, yung mga may, ano dyan, yung mga sa bato, di ba? At dahil, masarap kumain ng asin, maalat, ano po? So, ang salt daw po, dinescribe sa mga disciples sa Mark 9:50, na sinabi niya doon na ang asin ay mabuti para sa seasoning. So, 9:50. Kayo ang asin na sangkatauhan, ngunit kung asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? So, inulit lang niya. Pero, sinabi nga dyan na paano? Nagtatanong siya, nawawala ba yung alat ng asin? Sinabi po dyan, nawawala eh. So tayo po, kahit na po nakakilala tayo kay Kristo, minsan hindi tayo nagiging good influencer. Ano po? Minsan nagiging, ikaw pa yung nagdadala sa kapatid mo eh, para mawala yung asin niya, mawala yung alat niya, no? So, paano nga ba tayo magiging maalat muli? Sabi nga dyan, dinescribe ni Jesus na kung nawala na yung flavor mo, wala ka ng saysay. Wala ka ng silbi, no? Mabuti pang tapakan ka. So, paano mo maibabalik yung alat at yung kapayapaan na meron ka sa buhay mo? How do we have salt among in ourselves? Sabi nga ni Jesus. So, tinawag tayo ni Jesus para maging asin ng mundong ito. Ang asin po, alam naman natin na nag-e-enhance siya, pero may tatlo kong pinili na physical characteristic and spiritual characteristic ng asin. So sabi nga dyan, tayo po, mahirap maging asin ng mundo. Ano po? Mahirap maging mabuti. Kung nandun ka sa workplace, na alam mo yon na mahirap pag ikaw lang ang Kristiyano. Pero mabuti ngayon, marami na tayong lugar, ano po, hindi katulad dati, na talagang kukonti. So, kailangan mo talagang magtago or magpasa ka lang, magpe-pray ka ng, di ba, magpe-pray tayo sa lunch, gano'n, gaganong ka lang ng konti. Hindi mo maipakita, pero ngayon, pwede na natin ipakita dahil sa faith na meron tayo. Naranasan ko po kasi yan eh. Yung nag-work ako. Pag nasa pantry kami, syempre, mga smoking area, lalo na, hindi ka makapag-pray kasi pag nag-pray ka gano'n, imamak ka nila, sasabihin nila sa'yo, ano ka? Ano na naman yan? Yung gano'n, yung, ano sila, yung kakain talaga agad. Magtatagal pa kasi, sasabihin nila. Pero ngayon, nakakatuwa, kasi dami ng nakakilala kay Kristo. Hindi ka tulad yun. Pero sabi nga dyan, kailangan pa rin natin maging good example saan man tayo mapunta. So, i-review natin kung paano natin ma-enhance yung spiritual influence natin. Be a preserver. So, number 1 po, na physical characteristic ng asin ay, ano po, preserver. So, sabi niya, ano nga ba ang physical characteristic ng asin? Preserver. Preserve ng asin ang ka-freshness. Wow, ka-freshness, kasariwaan ng mga pagkain. Ano po? Pine-preserve niya ang lahat ng pwede natin na gusto natin na hindi siya masira agad. So sabi diyan, tayo po pala bilang spiritual characteristic po ng asin na binibigay sa atin ng Lord ay mag-preserve tayo sa mundong ito. Tayo daw po ang preserver ng mundo. Kasi napakagulo, no? Pag pinanood natin yung mga news, nangyayari sa Pilipinas, di ba? Talagang sobrang madidepress ka, ano po? Tapos yung
yung maraming pananakot, maraming nangyayari, ano po, at lalo na ngayon maraming kaguluhan. So tayo daw po ang nag-preserve ng mga ganang bagay. Paano mo ina-encourage? Paano mo ini-influencehan yung mga nakapaligid sa'yo bilang preserver, bilang katulad ng asin? So sabi nga, may nabasa ko, yung mundo daw natin, the world is full of good people. Naniniwala po ba kayo na ang mundo natin ay punong-puno ng maraming mabuting tao? Amen po? Yes, amen. Pero, dun sa mga tao, syempre merong iba na may pinagdadaanan ngayon, no? Na lalo na yung mga nabubuli, merong mga problema. Minsan sinasabi nila, wala namang mabuti ng tao eh. Wala ka namang makikita mabuting tao. Diba? Pero sabi nga dyan, if you can find one, be the one. So sabi dyan, kung wala tayong nakikitang mabuting tao sa mundo, be the one. So ikaw ang magsimula. Sa'yo magsimula. Ano po? Huwag natin hanapin kasi ang gulo-gulo ng politician, ang gulo-gulo nila, di ba? Magulo na talaga eh. Pero maging mabuti ka na lang. Paano mo? Paano ka magiging mabuti para sa kanila, di ba? Nais natin sila ipag-pray. Tapos, matanggap natin yung justice na nararapat para sa bayan. So, number 2, be an enhancer. Na-influensyahan tayo ni Kristo sa pamamagitan ng pamumuhay natin. So, ang salt, physical characteristic ng salt nag-enhance. Di ba? So, kumain nga kayo, pag may sakit, walang asin, di masarap. Diba? Kahit gaano siya yung dami ng sangkap, yung kompleto yung sangkap mo, pero kung kulang ng asin, hindi tatangkalikin. Ano po? Hindi ka pupuntahan ng pupuntahan. Lalo na mga Pinoy. Napakaraming sangkap. Pero mga sangkap naman nila, mostly, maaalat. Ano po? Pag wala yun, ayaw na nila. Ayaw na natin pala. So, yun. Be an enhancer. So tayo daw po, dapat na-enhance natin yung mundong ginagalawan natin. Paano natin may impluwensyahan sila sa pamamagitan ng pagiging enhancer natin? Paano nga ba? Paano ka mag-enhance kung nasa paligid mo puro negative? Paano mo ang magiging enhancer kung nasa paligid mo dadaing ka pa lang, dadaing ka na, no? Yung sasabihin ka na agad ng problema. Paano nga po ba? So, syempre, dapat daw po maging encourager tayo. Ano ka kapatid? Tingnan mo nga yung katabi mo, encourager ba yan? O, bubuka pa lang yung bibig mo? Hindi! Hindi agad! Wala ka pa sinasabi na hindi na agad. Hindi mo pa natutuloy yung sasabi mo, hindi agad, no? So, sabi nga, kailangan natin maging encourager para lumabas yung natural goodness. Ang asin po kasi, siya ang nagpapalabas ng sarap talaga, linamnam ng mga pagkain. Ano po? Kaya kahit matamis, nilalagyan nila ng konting asin pa rin, no? Kasi para sumara. Yan. So number 3, be a cleanser. Yung mga Kristiyano daw po, dapat din maging cleanser. So ang asin, dati po kasi, ang asin po talaga ay ginagamit na cleanser. Panglinis ng mga sugat, gano'n. Tsaka, pag kami mga kalawang niya, di ba, yun ang ingredients na lagi. Yung pag may mahihirap kang tatanggalin na dumi, salt po talaga ang main ingredients. Kahit naman sa ngayon, salt. Sabi nga, ang mga Kristiyano, dapat daw po, kahit tayo ay hindi magkakasundo, dapat alam pa rin natin kung paano tayo magiging cleanser, paano tayo mag-a-admonish sa bawat isa, kung paano tayo magre-rebuke ng gentle. Kasi kailangan po talaga yan. Hindi po pwede na palaging good lang yung sasabihin mo. Kung lalo na, kung kapwa mo at mahal mo, kailangan natin i-rebuke. Ano ba i-rebuke? Sabihan, di ba? In a nice way. Kung may mali, pwede po natin silang itama. Ano po sa pamagitan ng salita ng Lord. Pero syempre, kailangan mauna kang maging cleanser. So, ang dumi-dumi ng paligid. Di ba? Sabi nga, nabubulok na daw ang mundo. Pakay pa ko, bubulok ng mundo. Hindi siguro, no? Kasi marami tayong asin. So, ang dami nga ditong asin eh. Oh. Nakikita ko. Di ba ang asin?
Dami nila. Ha? Ano? Iodized. Oh. Kahit ano yan. Salt pa rin sila. So, dapat daw po maging salt po tayo. And pinag-pray ko po, pag-pray po natin na tayo daw po ay maging sea salt sa mga chocolate natin. Alam mo yun, yung may covered caramel, kape lang. Sea salt caramel, di ba? Sumasarap yun. Nakatikim na ba kayo nun? May kasi po akong magkape. Yung sea salt caramel, di ba? Masarap siya. Hindi mo naisipin na pag maalat, tapos nilagay mo sa chocolate, di ba? Pag inisip mo lang, sasabihin mo, masarap ba yun? Pero pag tinikman mo pala, masarap sila. So, para tayong sea salt caramel. So, shout out sa Cafe Librada. So, sabi nga, let's preserve. Sa Cafe Librada akong order. Wow, sea salt caramel. So, let's preserve, enhance, and cleanse the world around us. So, sabi nga dyan, paano ka magiging influensya sa paligid mo, sa mundo mong ginagalawan? Lalong-lalo na kung parents ka, di po ba? Paano ka magiging preserver, enhancer, and cleanser? Be a salt. So, number 2, be light. Let your good works point others to God. So, yan na tayo. Pangalawa na. Be light. Ito na yung mahirap, no? Yung good works mo, hindi kailangan sa'yo. Alam mo, dapat yung good works mo, palaging point to Jesus. Hindi dapat aangkinin nino man ang kabutihan na nagagawa mo. Ano po? Kaya dapat daw po lagi natin sinasabi, to God be the glory. Uy, ang ganda mo ngayon. Oh, praise God. Hindi, ay, ganda mo ngayon. Pinaghirapan ko yan, no? Di ba sabi gano'n? Wow! Ha? Ay, inutang ko lang yan. May nagsabi, inutang lang daw. At least pinaghirapan mo. Pero sabi, praise God. So sabi nga, meron si Mr. G. Isang bulag siya na dinalaw ni Christian. Kasi magkaibigan sila. Si Mr. G, kwentuhan ko lang po muna kayo. Si Mr. G at saka si Christian, magkaibigan. So dinalaw niya si Mr. G na isang bulag. Isang gabi, pinuntahan ni Christian si Mr. D. So, kumatok siya sa pintuan at nakita lang niya ang nakabukas na ring light ay sa kwarto ni Mr. D. So, kumatok siya. Nung pinabuksan siya ni Mr. D, bago niya buksan ang pintuan, pinapasok niya si Christian at binuksan niya yung ilaw. So, sabi ni Christian, bakit mo pa binuksan yung ilaw? Di ba naman bulag ka? So useless lang na buksan mo yung ilaw na magkaroon ng liwanag. Eh bulag ka, di ba? Tapos sabi ni Mr. D, lumiti lang siya at pinaupo yung kaibigan niya. Sige, maupo ka muna dyan sa upuan. So pagkaupo ni Christian, pinatay niya ulit yung ilaw. At nagpunta na siya sa kusina. Sa kusina, madilim. Siyempre, pag bulag ka naman, dahil madilim, kabisado mo na yung lugar mo. Ano po? Kasi doon siya nakatira. At matagal na nga siyang bulag. Kaya nasabi ni Christian, ba't kailangan pa niyang buksan? So, paglapit niya kay Christian, dala-dala niya ang isang tasang kape at isang sandwich. Inabot niya ito kay Christian. Bago niya binuksan ng ilaw, inabot niya ito kay Christian. Binaba niya sa lamesa at binuksan ng ilaw at binigay kay Christian. So, gulat na gulat si Christian. Sabi niya, wow, ang galing mo naman. Maayos na maayos yung kape niya, pati yung tinapay niya. So, sinagot niya sinagot ni Mr. D si Christian. At sabi niya, paano mo nagagawa yung sabi ni Christian? Sabi naman niya, bakit kailangan mong, sinagot niya yung tanong nung pagpasok pa lang ni Christian. At sabi niya ni Mr. D, bakit ko nga ba kailangan buksan ng ilaw? Bakit nga ba niya kailangan buksan ng ilaw? Eh, bulag naman siya. Dahil, para sa iyo, Christian, kasi hindi ka bulag. Hindi mo makikita ang dadaanan mo para sa upuan ko. Hindi mo maiinom yung kape ko at itong sandwich na ginawa ko kasi nga, hindi ka sanay ng madilim. So sabi nga dyan, tayo pong lahat ngayon nakakita na ng liwanag. Nakakita ba tayo ng liwanag? Amen! Kasi, si Kristo ang liwanag. So, minsan po, sabi nga yan, wag nating patayin yung ilaw natin.
dapat daw po laging naka-on yung mga ilaw natin. So, paano mo nga ba pinapatay yung ilaw mo? Diba? Paano mo pinapatay yung ilaw mo? Paano ka hindi nag-influensya sa kapwa mo bilang liwanag na meron ka? So, minsan kasi, ayaw nating sabihin sa kanila yung salita ng Diyos. Ayaw nating i-share. Palagi nating tinaturn off. Palagi nating pinapatay yung liwanag na meron tayo. Nagliliwanag ka. Kaya naman minsan, pag may nagsasalita sa atin, may nag-share ng gospel, parang ano sila, no, yung nag-iiba. Ang ganun yung nakikita ko eh. Minsan hindi ko na tapos pagkatapos ng parang nagising na, uy, si kapatid na pala yun. Kasi nag-work sa'yo yung salita ng Lord. Pero kung hindi, alam mo yun, hindi ka nakikinig, ibig sabihin hindi talaga. Yung mga katabi mo ko nakikinig. Kung abang nakikinig yan, kung ano mo po. Amen, amen. So, let there be light. So, sabi nga dyan, ang una-unang nilikha ng Diyos ay light, di ba? So, nakita niya na maganda ang liwanag. Nakita niya na mabuti ang liwanag. Pero sabi nga dyan, kung may liwanag, mayroong darkness. Kung may dilim, syempre, dahil hindi pwede pagsamahin ang liwanag at ang dilim. Kaya pinaghiwalay ng Lord yan sa Genesis po. Makikita natin yan. Makikita natin dyan na, sa verse 14, you are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and gives light to everyone in the house. So, klaro naman po, kung binigyan ka ng Lord ng liwanag, kung nakita mo na at nalaman mo ang salita ng Diyos, bakit hindi mo i-share? Bakit lagi natin siniswitch off? Ay, hindi. Tahimik muna ako. Kailangan hindi muna nila malaman na Kristiyano ako, di ba? Kasi dito muna ako. Lalo na ngayon, magpa-parties na. Hello! Okay, sa mga attend ng parties dyan. So, hindi muna ako, mag-turn off muna ako ng lights ko. Hindi muna ako Christian. Kasi, masaya ngayon ng parties, di ba? Mga worldly parties. So, syempre, kailangan daw lagi nating ito-turn on yung lights natin. Paano ka mag-i-influensya sa kapwa mo kung palaging nakapatay ang ilaw mo, no? So, sabi nga, ang Panginoong Jesus, ang ating great light. Siya ang ating guide. Kung meron ka ng light, dapat nag-shine ka na rin, no? So, sabi nga, kailangan nag-walk tayo sa light. Alam niyo kantang walk, walk, walk in the light. Diba? Sa mga bata, talagang teacher ng bata, no? Kaya lahat ng puro bata. So, walk, walk, walk in the light. Pero dapat, alam natin na si Kristo yung sinusundan natin, diba? So, makikita natin dyan na si Jesus ay sinabi niya na nung pagkatapos ng resurrection, ang sabi po niya ay, peace be with you, diba? Peace of God. At ang sinabing una ni Jesus nung na-resurrect siya ay, peace be with you, and then, as the Father has sent me, I am sending you. So, ang sinasabi dyan, yung mission nating mga Kristiyano, kung nakilala na natin si Kristo, dapat ipakilala mo rin siya sa lahat. Dapat i-influensyahan mo din yung kapwa mo. So, minsan talaga ganun po, no? Hindi naman ako qualified eh. Hindi naman po ako, kahit naman po ako ngayon talaga, hindi naman po talaga ako qualified magsalita sa inyo ngayon at mag-share ng salita ng Lord, diba? Pero, sabi nga dyan, paano ka mag-witness sa paligid mo? Yung kwento naman natin talaga, lahat ng kwento natin hindi magaganda. Sino ba may magandang kwento na agad? Di ba lahat tayo pangit ang kwento? Alam niyo kung bakit lang gumaganda yung mga kwento ng buhay natin? Pag may Kristo na sa puso natin. Pag nag-testify ka na sa buhay mo, di ba? Pag nakikita na, pagkasama mo na ang Panginoon sa istorya ng buhay mo. Wala talagang ganda. Walang ganda kapag ka talagang hindi ka nakakilala sa Lord. Pero once na makakilala ka, ang ganda na ng kwento niya. Di ba? Pag nagte-testimony, personal testimony, yun ang gusto kong pinakikinggan.
sa mga program po, yun po talaga yung gusto kong pinakikinggan. Talagang nakikinig ako kasi ang ganda ng kwento nila kasi may Yahweh. Meron ng Panginoon sa buhay nila. So, sabi nga dyan, kahit ano man po yung background natin, yung istorya mo, mahalaga. So, mahalaga pala istorya mo. At hindi pa tapos ang istorya natin, di ba? So, matatapos lang po ang istorya natin once na, nawalan ka na ng hininga. So, sabi nga dyan, kung ano man po yung language na ginagamit natin, gamitin natin ito para mag-impluensya, na dalhin sila kay Kristo. Ang nais ng Diyos sa buhay natin ay magamit tayo. Sinend tayo ni Jesus, hindi lang tayo mag-isa. Nung nakaraang Sunday,